Good day, idols! For today's video ay gumising nga ako ng maaga kasi dagsana naman ang pusit dito sa lugar namin. Pag ganitong mga panahon, napakamumura talaga ng pusit at yung iba, paglabing mo sa bangka, aabutan ka na. Bukod sa nakabili ka na, may libre ka pa. At naalala ko nga dati, nung bata ako, madaming bangka din si nanay at si tatay ko. May maliit, saka malaking bangka. At nakasalubong ko nga itong chikiting namin. Ang aga-aga na una pang gumala sa akin at sinasama ko na nga. Pero ayaw pang umuwi. Sumama pa siya sa lola niya para gumala-gala. At nang makabili nga ako ng isda, idols, umuwi na din ako at nag-ready na ako para sa aking lulutuin. Magluluto ako ng calamares at ng stir-fried squid in tomato. Nilinis ko lang din, in-strain ko yung ating pusit. Then, naglagay lang ako ng salt and pepper sa aking harina para sa calamares. Then, in-whisk ko lang siya, idols. Simple lang yung ingredients na ginamit ko dito dahil nga fresh naman yung ating pusit. Then, naglagay ako ng 2 kutsarang mixture dun sa ating pusit para sa first coating ng ating calamares. Then, naglagay naman ako ng 1 peraso lang na egg para sa wet butter niya. Bali, pinagsama ko na siya, idols, para mas madali siyang i-coat. Hindi na ako mahirapan mamaya. Nag-init lang ako ng mantika sa aking kawali. I-dredge lang natin dyan sa ating flour mixture yung ating squid. Then, ilalagay na natin siya sa mainit na mantika. Isa kasi sa mga sikreto ng pagluluto ng squid o seafood, idols, is kailangan maluto siya agad-agad. Kasi kung hindi mainit yung mantika natin, then linagay na natin siya, hindi maluluto kaagad yung ating calamares or ang magiging siste is magiging rubbery. Hindi katulad ng pag nabigla yung apoy niya, luto na siya, hindi pa siya masyadong na-overcook. Ayan. At hahanguin ko na nga yung first batch ng ating calamares. Ganyan lang dapat yung texture niya, hindi masyadong brown at hindi masyadong light. Pagpapatuloy lang natin yung lalagay ng ating calamares, idols. Ayan, ganyan lang dapat yung init niya. Hindi naman sobrang init na init yung mantika, pero dapat yung pag binagsak mo siya is magki-crispy na kaagad yung butter na linagay natin. Isa ito sa mga paborito kong pagkain, idols, lalo na pag ganito ngang napakamura ng pusit, hindi ko palalagpasin ang crispy calamares. At kung mapapansin nyo, inuna ko yung mga parts ng ating squid. Mas madali kasi itong malutong mga parts na to, idols. Unlike dun sa pinaka-buntot ba niya o galamay niya na mas matubig yun at mas makapal. So, yun yung pagsasabay-sabayin natin sa last batch ng ating lulutuin. Naalala ko nung bata ako, ang nanay ko pag nagluluto ng calamares, nakabantay na ako kasi inuuna kong kainin talaga yung pinakagalamay niya. Paborito ko kasi yun. Nag-aagawan kami magkapatid pagka nagkakalamares ang nanay. Yung parang pinakatenga niya, saka yung pinaka galamay niya. Yan ang mga paborito kong parts dahil mautak ako. Ayun. Habang nagpiprito ang nanay ko, namamapak na ako ng calamares. Siste, napapagalitan, pero busog naman si Kikay. At almost patapos na nga tayo sa calamares, idols, at ibabaliktad lang natin yan. Medyo mas matagal talaga ang pagluluto ng galamay ng pusit or ang pinakabuntot niya. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, idols, basta't yung pinakagalamay niya. Then isusunod ko na, after nito, hahanguin ko lang, isusunod ko na ang ating stir-fry squid in tomato. Ayan na ang ating calamares. Next, nag-init lang ako ng pan. Nakalimutan kong buksan yung video. Nag-gisa lang ako dyan ng bawang sibuyas. And toast ko lang ng konti. Then, linagay ko na yung sandamakmak na tomato. Ayan, paborito ko, idols, ang kamatis. Kaya naman, bonggang-bonggang kamatis ang nilalagay ko. Sa nanay ko natutunan itong recipeng to. Pero ang nanay ko kasi gumagamit siya ng ketchup. Ako, ayoko ng matamis. Kaya ang linagay ko ay purong-purong kamatis. Palalambutin at talagang lamog na kamatis talaga yung gusto ko dyan. So, halos mag-sauce na siya, idols. Katulad nga ng sabi ko sa mga previous video ko, mahilig po talaga ako sa kamatis. At dahil nga nalamog na yung ating kamatis, ilalagay na natin ang aking nilinis na squid. In-strain ko yun, idols, kasi kung di mo siya i-strain, pag isa mo magtutubig at magtutubig. May sarili ding moisture yung squid, kaya mas maigi na strain natin pagkatapos natin hugasan habang nagigisa tayo. Gisa lang natin siya ng maayos, idols, para maluto siya, and then syempre para mawala yung lansa niya.
At may kasamang mga vegetable yan, idol. Nag-prepare nga ako dito ng bell pepper, patatas at carrots. Isasama natin yan, idol, sa ating pagluluto. Uunahin ko yung patatas dahil yan yung pinakamatagal na maluto. Dahil ang sabi ko nga, hindi pwedeng ma-overcook ang squid dahil kukunat siya. Magiging rubbery siya, idols, pagka napasobra yung luto natin. Linagyan ko lang siya ng pepper, salt at konting sugar. Yan yung magiging pampalasa niya, idols. Then, stir lang natin siya, idols, para mag-incorporate yung mga pampalasang nilagay natin. Advantage talaga, idols, na nakatira ka sa tabing dagat kasi napakasariwa ng mga isda, ng seafood na mabibili mo at minsan malilibre ka pa. Ang problema nga lang, minsan araw-araw yan na lang talaga yung uulamin mo, kaya kanya-kanyang diskarte na lang sa bawat recipe na lulutuin mo. Advantage lang talaga na pag nasa probinsya ka, sariwa ang isda at pwede kang magtanim sa paligid ng mga gulay-gulay na hindi mo na kailangang bilhin sa palengke. At ayan na nga, medyo paluto na yung ating patatas. Hinalukay ko lang siya, idols, para yung kabilang part naman, yung mga patatas na hindi pa naluto is mailagay siya sa bandang ilalim. Then set aside lang natin uli. Kung nandirito kayo, idols, maaamoy nyo na napakabango na talaga ng ating niluluto. Naglagay na nga rin ako dito ng bell pepper kasi medyo luto na yung ating patatas. Gusto ko kasi yung medyo crisp pa yung patatas pero luto na siya. Then maglalagay na rin ako nung siling panigang. Malapit na tayong matapos dito, idols. Bale, final touches na lang tayo. Then mag-i-squeeze ako dito ng lemon. Yung iba kasi naglalagay ng Sprite or ng lemonade, pero ako mas gusto ko ng fresh na squeeze na lemon. At sabi ko nga ayoko ng matamis dahil medyo matamis yun. Hindi na tayo maglalagay nun dahil naglagay na nga tayo ng pinch ng sugar kanina. Then nag-add lang ako ng konting asin para magbalanse na yung lasa niya dahil naglagay tayo ng lemon. At eto na nga, ready na ang ating stir-fried squid in tomato. Here you go, idols! Calamares plus masarap na sausawang suka and stir-fried squid in tomato. Subukan mo na rin, idols, at i-comment mo na kung sinubukan mo itong lutuin. Thank you for watching!